Okay, so good morning. Ngayon ay July 26. So second day talaga dapat ng harvest ko nung mga tanim natin dyan. Pero kung makita mo halos wala nang laman. So ang maganda dyan, naibenta ko siguro sabi mo na mga 50% na ibenta ko pa rin. So goods pa rin yun. So puntahan lang muna natin tong ibang mga tanim ko na ang harvest pa nito ay next week. Tama ba? Next week? Oh, next week yata ito. So kung ganyan yung size nila, kaya naman yan makarecover. Yan. Kasi nga, ilang araw na walang araw eh. So may mga maliliit pa rin. Hindi ko sure kung ako may uod eh. Kasi may parang nakita akong dumi ng insekto or uod. Anyway, yan. Kung makita nyo. Ito, tapyas ko na rin kasi may pinaggamitan ako, papakita ko sa inyo. So ngayon, hindi pa ako nakabili materials para dun sa 1x3. Dalawang 1x3 kasi kailangan natin kasi 12 box yung nandito. So yan o, 6 yung 1x3. Pero kung mapansin nyo, may mga ingenious na naman ako mga pinagagawa ito. So since hindi ko binutasan, ang ginawa ko, inalambre ko lang tong 1/2 PVC, tapos inipit natin. So mukhang matibay naman. So ganyan yung idea ang gagawin natin sa 1x3 natin para mas maging hindi tayo masyadong nag-aalala sa pagpapakapit nitong ating UV plastic. So ito is 200 microns. So maganda yung quality niyan. Mahal yan. Kasi may nabili ako ngayon, nakasulat 200 microns eh. Pero nung dumating sa akin, alam kong hindi 200 microns yun. Pero since gagamitin ko lang siya temporarily, okay na yun. Kasi kung ito, sabihin mo 600, yung nabili ko 200 lang. Parang ganun. Ganun kalaki yung difference nila. So, hindi porket mura is makakamura ka. Minsan mapapamura ka talaga. So, you have to really choose yung mga bibilhan nyo. Ito kasi makapal. Tingnan ako mapag-compare ako. Pero ito, hindi kasing liwanag nung kabila. Kumbaga hindi siya ganun ka-transparent. Pero matibay. So doon ako sa matibay. Tsaka makita nyo naman, maganda pa rin result. So result based kasi tayo. Ayan. So kung mapansin nyo, medyo parang malobo na tong net natin. Kasi nga, nung nag-ipo-ipo dito, mapansin nyo, ayan no. Halos 1 inch yung ginalaw ng mga ano natin, ng mga tali. Ayan o, yun gumalaw, kumbaga napunit eh no, napunit o. At unti-unti na mapupunit yan eh. So ayan, bumili rin ako ng net eh. May net din ako dyan pang 1x3 sana. Pero ayan, so medyo binago ko na, medyo hinigpitan natin yung pangharang natin kasi natutulak na siya ng hangin pag yung dating medyo hindi secure. Anyway, ayan, mapapansin nyo yan, butas. Plano ko lang itong tanggalin kasi may gagawin tayo dito. So mapapansin nyo doon, di ba, may nakaipit. So ganun din idea dito. Pero ang ilalagay ko lang dyan is UV plastic. Yan dito. O kaya dito, mataas. Tapos yung kabila mas mababa ng konti para paslant. Paslant pa rin siya. Tapos hindi ko na inurong itong taniman papunta doon kung saan siya originally nakadesign. Kasi nga mabigat. Hindi ko siya kaya mag-isa. Tsaka since tinulok siya dito, siguro ito yung best location niya. Tsaka isa pa, yung makeshift pintuan natin dito, hindi natatama doon sa pinto ng ating net house. Dati kasi tumatama yan eh. So, yan. So mapansin nyo, ayan, may mga tama ng fungus. At saka ito, marami rin ako tinanggal dahil din sa fungus. Pero to be honest, kahit may fungus, nabebenta siya eh. Ewan ko kung paano diskarte nung ni Kuya Jojo. Pero kasi tinanong ko siya kung bakit kaya nila binibili. Sabi naman niya sa akin, fresh kasi. So kahit sabihin natin na hindi gaano kaaya-aya yung ibang dahon, yung iba naman okay pa. Kumbaga mapapakinabangan mo pa. So ganun yung naging nangyari. So kahit pa paano naibenta ko. Ang hindi ko lang naibenta talaga itong pula. Pero may naibenta yata ko mga 2 piraso. Pero the rest
wala na akong nabenta. So, update naman regarding sa ito, yung makita mo ito, medyo naubos, di ba? Kasi maganda rin yung tubo talaga dito sa ating master blend. So, ayan. So, ngayon, na maglilimas-limas lang ako dito kasi inisip ko kung paano ko ito tatanggalin. Ayun, no? Butas na rin yan, butas. So, malamang maggawa ako ng stick na may lagaring bakal para punitin ko yan kasi malutong na yan. Yan, lalagayin natin para at least ito maano. Ang problema kasi baka biglang tingnan mo humampas pa siya dito sa baba, lalong magkakaproblema na naman tayo. So kailangan bago ko ilagay yung plastic is natanggal ko na siya. So hopefully matanggal ko siya today. Yan, gagawin ko lang parang kung paano. Sipan ko kung paano ko didiskartehan. Pero kailangan siya, matakpan na natin siya. Ay matanggal natin siya para hindi na rin makaabala. Kasi bakali pa rin, may tamaan pa, lalo may masaktan. Yan. So yung mga tanglad ko, nilipat natin dito. Yan, iba natutumba na kasi hindi na nakakapit ng kaunti yung ugat nila sa semento eh. Yan. Kasi mahirap din kasi kung doon mahulog, tapos gumulong, may masaktan pa. So inurong ko na lang dito. So ngayon is kahapon ba? O kahapon, hindi pala ako nagtanim kahapon, nakalimutan ko. Pero ngayon nakapagtanim ako ngayong araw. Kaninang umaga lang. So 90 seeds ulit yun. So yung next transfer kasi natin is sa Wednesday na. At dito yon. So kailangan kong ilagay yung nabili kong plastic. Ano yun eh? 3 meters by 5 meters eh. Tas 200 plus lang. Hindi pa umabot ng 300. So nung dumating, nakita ko nga yung plastic. Alam ko na hindi siya 200 microns. Hindi ko lang sure kung ano talaga siya. Pero kasi yun dun sa description. So ingat-ingat din kayo. Hindi ko sure kung kasi lalo na kung wala ka pa namang idea kung gaano ba kakapal ang 200 microns. Actually hindi ko lang kung 200 microns yun, pero kung ikukumpara ko dyan sobrang kapal nun kumpara dun sa meron ako na nabili, pero mas mura kasi yun. Pero kung gumana yung nabili ko ngayon, di ba, yun na muna tayo kasi economical muna ang ginagamit natin to test our setup. Ayan, so yan, medyo maalog-alog na nga rin to eh. Tumutulak na rin tong net kasi napunit siya. Pero unti-unti, i-recover natin yan, kukunin natin yan, gagamitin natin dito muna, o kaya gagamitin natin doon. Pero ngayon, gagamitin muna natin tong net niya para sa maging parang shelter na lang din ang gagawin natin dito na may plastic dyan, tapos mapapunta dito sa baba yung plastic para may slide. So, mas mababa na siya kumpara sa dati natin ng taas-taas. Hindi ko kasi kayang i-manage eh. So, isa yon sa ginagawa ko. Pero ngayon, ko lang to. Lilinisin ko lang. Kailangan ko lang maglinis. So, dispose na natin yan. Dispose na. Pero makita mo, ang ganda pa ng ugat to. Yan, puti pa. Kailangan ko lang kasi maglinis. So, yan. Hindi naman yan basta-basta masasayang kasi i-compost natin yan. Ayan po yung net caps. Ayan. So yung net caps, i-reuse natin. Yung the rest, malamang isiksik ko dyan kung saan ko muna ilalagay. Kasi ito, hindi ko sure kung maibibenta pa eh. Palagay ko mabibenta pa niya. Kuya, Jojo. Hindi na siguro, sobrang damage na. Ko na lang yan. I-compost. Ewan ko, pwedeng ipamigay din kung may gusto pa. Pero goods naman na kahit pa paano naka 26. So kung mabenta pa yung natitira doon, abot ng 38. Yan, 38 pieces pa yung nabenta natin. Imagine niyo. So ayun, hindi ko lang naayos yung monitoring nga natin kasi ang daming problema ang sunod-sunod na pumunta dito. Tapos yung hygrometer natin hindi naman nasira, nandun sa loob muna ng bahay. So, ayun lang. Wala naman tayong masyadong kakaibang updates sa ngayon maliban sa, yan, nakita nyo na yung mismong damage. Tapos yung yung master blend, parang ganito rin ang tubo, ganyan kalago. So, goods na yan. Ang kakaiba lang dito kasi 100 grams yung nilagay natin na A and B. So, kung mapansin nyo, ayan may kulay pa rin naman siya, pero kasi halong-halo na yung tubig ulan dyan. Laging puno. So, ayun. So, maglilinis lang ako. Then
yon, pagtanggal nun, siguro mamaya-maya na. Kakatapos nga lang ng ulan eh. Pabugso-bugso pa rin ulan, pero hindi na siya kasing kulimlim tulad ng mga ibang araw. So, sana safe kayo. Dun sa mga nagka-experience din ng hindi magandang sitwasyon tulad ko, adjust lang sa kailangang i-adjust, then tuloy-tuloy lang. O kumbaga, yan dito, marami naman ako natutunan dito kahit sabihin mo maraming sablay. So that's it. Thank you very much. See you next update mga tropa. Bye-bye.